Paano kung ang asawa mo ay isang lasinggero? Tapos, lagi kang binubugbog, di ka binibigyan ng tamang pagtrato, at yung tipong hindi ka niya ginagawang tao. Magandang buhay sa lahat. Ang kwentong ibabahagi ko ngayong araw ay patungkol sa istorya ng ating bida na pangalanan na lang nating si Lydia. Tubong Carles, Iloilo si Lydia. Ngunit nung makapag-asawa ay nalipat siya sa Antique, taong 1978, noong una niyang niluwal ang una niyang anak. Nang mga panahong ito ay nasa edad 14 lamang si Lydia, habang ang asawa niya ay nasa 20 taong gulang. Nalulung sa pagiging lasinggero ang asawa ni Lydia. Madalas, kahit wala pa silang masaing o makain ay inuuna pa nito ang pagpunta sa kabilang baryo para lamang tumagay. Noong una, kay hirap ng mga pinagdadaanan ni Lydia. Ando na yung binubugbog siya, di siya binibigyan ng pera, di siya binibigyan ng pagkain, at ang malala, hindi man lang makapagsumbong si Lydia sa mga magulang niya dahil ayon pa nga sa kanya, ibinenta daw siya ng mga ito sa asawa niya. 2 sakong bigas at ilang pirasong mga manok ang naging kabayaran kay Lydia. Tinanggap naman ni Lydia ang naging kapalaran niya. Kahit pa nga madalas, parang naging sanay na ang katawan niya sa mga sakit na mula sa mga suntok at tadyak ng asawa niya. Ngunit ang lahat ay may hangganan. Dala ng mga bukol at pasa na natatamo ni Lydia, nag-iwan ito ng bakas hindi lang sa pisikal niyang kaanyuan kundi maging sa mentalidad nito. Di naglaon at nabuntis ulit si Lydia sa pangatlo niyang anak, na nagkaroon naman iyon ng kapansanan dahil sa kakulangan niya sa bitamina at pagkain. Lagi iyong umaasa lang sa tubig ng sinaing na bigas para lang may ipakain sa mga anak. Ilang saglit pa nang napatanong si Lydia kung paano iyon natuntun ang kinaroroonan niya, gayong matagal na panahon na di umano wala silang naging komunikasyon sa mga magulang niya. Ay, yan ang hindi ako sigurado. Ang tanging alam ko lang ay ibigay ito sa'yo. Humihingi din ng kapatawaran ang mga magulang mo, Lydia. Sana para sa katahimikan nila ay mapatawad mo na sila. Wika naman ng mensahero kay Lydia. Napayo ko si Lydia habang pinagmamasdan ang kahon. Alam niyang hindi iyon yaman dahil mahirap lang din naman ang mga magulang niya. Kinapa niya ang dibdib kung nakakaramdam pa ba siya ng kahit anong sakit dala ng pagkawala ng kanyang mga magulang. Ngunit animoy bato na ang puso ni Lydia. Hindi lang dahil sa mga pinagdaanan niya kundi maging sa pagtrato sa kanya ng pamilya niya. Gayunpaman, nagpasalamat siya na nahatid ang kahon sa kanya. Hindi naman nanatili ang bisita dahil ayon pa nga dito, malayo pa ang magiging biyahe nito pauwi. Noong umalis ang mensahero, di na iwasan ni Lydia ang mapatingin ulit sa kahon. Gusto niya iyong buksan para malaman kung ano nga ba ang nilalaman nun. Maya-maya pa nang biglang dumating na naman ang asawa niyang lasing na lasing. Nagsisigaw iyon habang nagpapatimpla ng kape kay Lydia. Bago pa man makita ng asawa ang kahon, itinabi niya ito sa ilalim ng lagayan nila ng bigas. Maliit lang naman iyon at kasya sa maliit na siwang sa gilid ng tapayan. Minuto lang ang makalipas nang makatulog ang asawa niya. Nasa gilid lang iyon ng pinto nila, sumandal at doon na din iyon nagpahinga.
Nang mga oras na yon, nilinis na lang ni Lydia ang mga anak niya. Isa-isa niya iyon niliguan at inayos para makapagpahinga na din sila. Madilim na din ang mga oras na yon kung kaya't mas pinili ni Lydia na mailagay muna sa maayos ang mga anak niya bago niya buksan ang kahon. Mahimbing na ang tulog ng asawa niya sa gilid kung kaya't di na niya ito inistorbo. Nang masigurado ang lahat, doon pa lang naglatag si Lydia ng malinis na tela upang paglatagan ng kahon. Di pa uso ang kuryente ng mga panahong ito, kaya maliit na gasera lamang ang ipinatong ni Lydia para mailawan ang gagawin niya. Maya-maya pa nang mabuksan ang kahon ay napangiti lang si Lydia. Sa paglalarawan niya, ang laman ng kahon ay isang kwintas na may palawit na kulay pulang bato. May kasama itong isang maliit na libreta. Namangha naman si Lydia nang maalala niya na ang gamit na iyon ay gamit ng nanay niya. Ayon pa nga sa kanya, iyon ay nilalabas lamang ng ina niya kung nakakaramdam iyon ng panganib, or madalas ginagamit lang iyon sa paggamot sa mga nagpapagamot sa nanay niya noon. Habang inaalala ang nakaraan, di maiwasan ni Lydia ang maiyak. Lalo pa sa parting sinisisi niya ang ina kung bakit naging miserable ang buhay niya. Gayunpaman, naisip niya ding wala nang patutunguhan kung patuloy niyang dadalhin sa loob niya ang mga nakaraan. Naalala niya din ang mga sinabi ng mensahero na humihingi ng tawad ang mga magulang niya. Maluwang sa loob niya na niyakap ang mga gamit habang binubulong dito na pinapatawad niya na ang mga magulang niya. Nag-alay pa siya ng maikling panalangin at nanghingi din ng tawad dahil bago pa man nawala ang mga magulang niya ay hindi man lang sila nagkaayos. Kinaumagahan, nagising si Lydia dahil sa pagwawala ng asawa niya. Nagulat pa siya nang magbasag iyon ng mga plato at baso. Akmang aawatin niya sana ito nang bigla iyong kumuha ng itak. Di mawari ni Lydia kung bakit animoy sinasapian na naman ang asawa niya, gayong hindi na din naman iyon lasing. Nang mga oras na yun ay naawa si Lydia sa mga anak niyang nagkaroon na ng trauma sa gawi ng asawa niya. Hanggang sa ilang minuto lang ang makalipas nang hinablot siya ng asawa niya at pinagsasampal. Habang nagsasalita pa iyon ng mga masasama, inilatag din ng asawa niya kung sino ang mensaherong naging panauhin niya noong nagdaang araw. Kahit halos hindi makapagsalita dahil sa takot ay pinili ni Lydia ang maglatag ng patungkol sa pagkawala ng mga magulang niya. Dagdag pa nito na ang mensahero ay walang koneksyon sa kanya. Matapos siyang magpaliwanag ay agad naman siyang binitawan ng asawa. Maya-maya pa nang bigla na lang itong lumabas at iniwan siyang nakatulala sa kawalan. Dahil sa nangyari, nakaramdam siya ng awa hindi lang sa sarili, maging sa mga anak niya. Niyakap niya ang mga iyon at nangakong hindi na muli magpapabugbog sa asawa. Nang araw ding iyon ay maghapong wala ang asawa ni Lydia, kung kaya't may pagkakataon siyang buklatin ang libreta. Isinuot niya din ang kwintas na may palawit na kulay pulang bato at tanging sa isip niya noon ay magdadala ito ng proteksyon sa kanya laban sa asawa niya. Ilang sandali pa ang lumipas habang binabasa ang bawat kataga na nakasulat sa unang pahina ng libreta ay may kung anong puwersa ang humihila sa kanya na lumabas ng bahay nila. Parang animoy merong bumubulong sa kanya na hanapin ang asawa niya. Minuto lang ang nakalipas nang narating niya ang isang tubaan kung saan andoon ang asawa niya kasama pa nito ang mga barkada na halos namimilipit na ang dila dala ng kalasingan. Maya-maya pa
nang nagulat ang asawa ni Lydia nang bigla na lang siyang umupo sa harap at nakangisi itong itinaas ang baso hudyat ng kanyang unang pagtungga. Natahimik ang lahat, maging ang asawa niya ay hindi nakapag-react. Natawa lang si Lydia at binuhat ang galon habang nilalaklak ito hanggang sa maubos. Napasigaw pa si Lydia habang pakiramdam niya ay kumakawala sa loob niya ang matagal niyang tinitiis. Hanggang sa bigla na lang tumayo si Lydia at itinaob ang lamesa. Napasigaw ang lahat sa gulat ng binuhat pa ni Lydia ang lamesa at binalibag iyon sa asawa niya. Sa lakas ng impact, tumilapon iyon habang hindi malaman kung bakit nagwawala si Lydia. Sa paningin ng lahat, animoy sinasaniban si Lydia ng masamang espiritu dahil sa para daw iyong ibang tao. Namumula ang mga mata na animoy galit na galit sa asawa niya. Minuto lang ang makalipas nang hindi pa siya nakontento sa pagbalibag ng mesa. Kundi kung ano ang mahawakan niya, hinahampas niya iyon sa asawa niya. Kay daming umawat sa kanya, maging ang mga kalalakihang naging kainuman ng asawa niya ay umawat na din pero wala silang nagawa. Kahit magsabay-sabay pa sila, hawak kay Lydia, isang hambalos lang ng babae ay agad silang nagsipulasan. Tumayo ang asawa ni Lydia. Kahit halos malumpo ito ngunit pinilit nito ang makatakbo. Naihipa ito sa suot na pantalon dahil sa nararamdamang takot kay Lydia. Hanggang sa nakakita si Lydia ng itak. Nagkaroon ng matinding tensyon lalo pa ng puntirya ni Lydia talaga ang asawa niya. Ayon pa nga sa kanya, papatayin niya ito at tatadtarin niya ng pino. Ilang sandali pa nang maabot ng asawa niya ang tahanan nila. Nagmamadali iyon sa pagsarado ng pinto. Habang gulat naman ang tatlo nilang anak. Nagumpisa iyong magsiiyakan nang makita ang ama nilang duguan. Maya-maya pa nang dumating si Lydia sa lugar. Pasayaw-sayaw ito na parang nawawala sa sarili habang hawak-hawak niya ang mahabang itak. Tinatawag pa nito ang asawa niya na alam niyang nasa loob iyon ng bahay nila. Sinarado naman ng lalaki ng todo ang pinto na para hindi makapasok si Lydia. Hanggang sa isang tulak lang ni Lydia, maging bahay nila ay muntik pang masira. Andun sa punto na ang mga anak na ni Lydia ang umaawat sa kanya. Noong una, umaangil siya na parabang na demonyo. Ngunit tanging ang anak niyang may kapansanan ang nagpakalma sa kanya. Pinagtulungan siya ng tatlo niyang anak para mawala ang galit at bumalik sa westo. Naging epektibo naman ang ginawa ng mga bata hanggang sa napaluhod si Lydia. Doon ay tinanggal niya ang suot-suot niyang kwintas. Ang buong pag-aakala niya, mapapatay niya na noon ang asawa niya. Ilang sandali pa nang nilapitan ni Lydia ang asawa para sana manghingi ng tawad. Maging ito hindi makapaniwala sa nangyari. Ngunit sa hindi inaasahan ni Lydia, ang pagluhod ng asawa niya habang nanghihingi iyon ng kapatawaran sa lahat ng pagmamalupit niya sa kanya. Mula noon, nangako ito na hinding-hindi nagagawa ng masama at aayusin na ang kanyang pamilya. Nagpasalamat naman si Lydia, ngunit ang pangyayaring ito ang siyang pumukaw sa dugo ng pagiging isang babaylan ni Lydia. Dito nag-umpisa ang pagbubukas ng kakayahan niya sa panggagamot. Hanggang dito na lang muna ang ating kwento. Sa mga madaanan ng video na to, kung maaari at kung pwede,
or kung nagustuhan nyo ang istorya ni Lydia, maaari lang po kayong mag-iwan ng bakas at pwede na po tayong mag-proceed sa part 2. Maraming salamat po. Just like, share, and comment na lang po sa baba. Thank you and babush!